Off ko lang internet dito. Baka ma-overload tayo. What? Ano daw? Ano nangyari dito? Nag-block ako sa Facebook? Huh? Wait lang guys. Makikita niyo ba ako sa Facebook? Ano nangyari dito? What's going on? Nakalagay na block ako sa Facebook. This is crazy. Huh? That's weird. Sinasabotage ba tayo? Okay, mukhang hindi naman. Weird, man. Alright. Let's get the ball rolling. Okay guys, let's get the ball rolling. Grabe, ang dami nangyari. Pasensya na kung late na naman tayo umabol. Ang dami nating ginagawa. As I said, mabilisan lang tayo babalik dito. Then I have to go back to Baguio again. And God willing, soon, we can put Lola to her final resting place. So thank you so much again sa lahat ng mga well-wishers natin, mga kaibigan natin. Everyone who has been sending message, commiserations to ambassadors, senators, friends. A lot of people, I'm sure matutuwa si Lola knowing how all sorts of people from all walks of life have been showing love and support. Nakita ko kanina dun sa mga pictures na in-upload, dami palang dumadalo dun sa wake ni Lola. So thank you so much again guys. I really really appreciate it. Na-appreciate ng family ko, especially of course, alam niyo naman, of course, masakit talaga yan sa family, especially because for a very long time, for a very long time sanay kami to have such an incredibly energetic and dynamic person there. So really really appreciate natin yung mga nagko-comments dyan at saka mga nag-express na kanilang thoughtful sentiments and expression of solidarity and commiseration. Na-appreciate po natin yan. Now, guys, balikan natin ito kasi for a long time, eto na naman, dami mga haters nang nagsasabi, Richard, puro mali sinasabi mo, hindi mo alam sinasabi mo. Well, guess what? Isa sa sinasabi natin for a very long time, which now is being booking, is that fake yung drug war ni Digong. So sobrang fake ng drug war na yan, mukhang even the few cases na supposedly big fish ay fake din. If anything, mukhang it's even worse than that. Right? Sabi ko nga, kung talagang Duterte was for big time drug pushers, kamusta naman si Peter? Kamusta naman si pangalanan natin yung mga totoong big fish talaga. Kamusta naman sila? Ilan sa mga totoong big fish ay nadale, right? Halos wala, 'di ba? Halos wala. Alam natin yung katotohanan, guys, dito, 'di ba? Kamusta yung mga pogo? Kamusta yung mga mga Alice Go types? Kamusta yung mga drug syndicates na sarap buhay nung panahon ni Digong? So ngayon naubuking talaga, guys. So doon sa mga ibang kababayan natin na todo suporta nung panahon na 'yan, kung ginawa niyan, guys, out of innocent mistake, at kung talagang meron na kayong introspection ngayon and hopefully sense of repentance and all, wala akong problema dyan. Pero kung hanggang ngayon pinipilit nyo pa rin na tama pumatay ng tao, tama pumatay ng inosenteng tao, tama na kung sa tingin nyo tama na maniniwala sa mga kapulisan or mga otoridad na wala namang kredibilidad, kung sa tingin nyo tama yung mga yan, ay talagang may problema po kayo. Talagang malaki po ang problema nyo. Malaki talagang problema nyo. At bahala talagang Diyos sa inyo. At kung talaga kayo po ay nag-contribute directly sa spreading of hate, spreading of mass atrocity, motivating, inspiring, hate speech, kind of ganon, sana talaga malagot kayo. Alright? At dun sa mga iba na tumulong dyan sa fake drug war na yan, dun sa mga tumulong sa pagkamatay ng maraming mga inosente, dun sa mga tumulong dun sa propaganda at black propaganda at disinformation, yari talaga kayo. Kung hindi kayo mayari sa mundong to, mayari talaga kayo sa susunod na mundo. So talagang mag-sorry na talaga kayo. I really hope na ma-recognize yung ibang kababayan natin na mali talaga yung nangyaring yan. At ngayon talaga lumalabas ang katotohanan. Lumalabas talaga ang katotohanan na matagal natin sinasabi. Na ito po, na si Digong po ay scammer. Alright? Change is coming talaga.
Ako nga, akala ko scammer eh. Mukhang worse than scammer. Worse than scammer nangyari. So kanina si Garma, yung isang, alam niya na yung relasyon niya kay Digong at pulis na galing sa, yung sa taga Davao, ayan, booking niya talaga. Of course, hindi niya binuking yung sarili niya. Alam naman anong kalakaran, kung laglagan na, hindi mo masyado laglag sarili mo, pero binuking niya talaga si Digong. Alright? Yan, si Led Nusted. Malang yakang troll ka. Kung totoo kang tao, sana, okay, I hope God will punish you big time. Alright? For your kabastusan and supporting itong mga maling polisiya. At kanina, pikon talaga, si Bato. At doon sa show ng minamahal natin si Edu Manzanas kanina, sa show dyan sa One News TV5, ay talagang nakita mo na pikon talaga ito si Bato. At sabi ni Pebbles, sabi ni Bato, na talagang suntukan na talaga yan. So yan, tignan natin guys. Ayan na naman mga nag-comment, magde-debate daw kami ni ganito. Alam mo guys, minsan lang ako sa buhay nagkakaroon ng time makipag-debate dun sa mga inferiors natin na moral inferiors and other kinds of inferiors. Hindi ko na ulitin yan. One time, big time lang yan. Alright? Hindi ko na sasayin ng oras ko, so huwag niyo sarayin yung oras niyo. Okay? Kaya ang dami mga naghamon ng mga walang niya. Sabi ko, hindi ko napapansin yung mga yan. Not worth it. Alright? Pinakita ko lang, wala. Kahit si Digong pa in power noon, kahit lahat ng crowd ay DDS, kahit gano'n, wala akong pake. Diba? You cannot intimidate me because I know truth is on my side. Not to mention, kung di naman kayo marunong magdebate, di nyo kaya express ang sarili, you cannot even articulate a sentence properly or an argument properly, you don't even belong in the same stage. But, pinagbigyan natin back in the day and I have no regrets about that. So, yung mga natin dyan, kasama natin dyan sa TikTok, actually, natutuwa ako sa TikTok kasi dito lang may konting laban yung mga DDS natin eh. So, binibigyan natin ng konting opportunity to mga to para kahit papano, diba, ma-release sila yung kanilang Pero alam natin guys, yari na talaga kayo. Okay? Malapit na talaga katapusan ng mga kasamaan. Team kasamaan or team? Kasamaan or kadiliman. Yan. Speaking of kasamaan at kadiliman, balikan natin ito guys. Gosh, daming bookingan na nangyari dito. Wow. Kaya sabi ko talaga sa inyo guys, desperado na talaga ito si Bato para manalo kasi yari talaga ito. Ito guys. Si General Bato. Yun. Yari. Itakbayan niya to papunta sa sasakyan na Land Cruiser na puti na bulletproof. Nung sumakay na kaming lahat, si General Bato nasa front seat, ako ay nasa likod. Pinagitnaan ako ng dalawang mga pulis. At sinabihan niya ako na aminin mo na sangkot ka sa kalakaran sa droga dito sa Pilipinas. At idawit ko si Peter Lim. At si Laila Dini. Wait lang May nakita ako mga medyo ka-DDS sa atin. Sabi niya, ito, Mr. Someone, sabi niya, naniwala tayo sa statement ng drug lord, tapos tawa. Wait lang ulit, hindi ba sila yung ginamit nila back in the day para i-justify nila yung mga kabastusan at saka yung fake na ginawa nila sa mga opposition, especially si De Lima, right? Sinong ginamit ng witness ng mga DDS to put those people down? So kayong mga DDS, mahiya kayo sa balat nyo. Kayong nagpanalo kay BBM. So huwag kayong umiyak-iyak ngayon, nakawawa kayo kay BBM. At pangalawa, umayos kayo kahit pa paano magkaroon kayo ng konting self-awareness. Dahil ngayon, iyak-iyak kayo na due process ang kailangan niya at saka human rights. Dahil yari na si Kibuloy, malapit na mayari si Digong. Ngayon, biglang may human rights na kayo na talagang wala talaga kayong self-awareness. Ngayon talagang mga hopeless case. Talagang hopeless case kayo. Alright? Talagang hopeless case yung mga iba dyan. Alright? Bahalang talagang Diyos sa inyo. Alright? Okay, yan. Iyak na yan. Okay, block. Balikan natin. Sigurado natin etong tao na to, nung panahon ni Digong,
takot na takot kasi pwede ka ma-EJK any moment, pwede ka gawa ng kaso any moment, pwede ka ma-narcolist ng any moment. So itong tao na to, meron talaga siyang dahilan para magsinungaling nun. Pero ngayon, hindi naman siya takot eh. Wala naman threat sa kanya, except of course, alam natin, the only threat that could come to him is, alam mo na, yung mga binubuking niya. But, right? So I'm just saying, bago kayo magmaganda dyan, bago kayo magiyakan dyan, ba't tayo maniwala dyan? Kayo mismo ang gumamit sa mga ganitong tao para i-justify nangyari kay De Lima. So maiya kayo sa balat nyo bago kayo magsalita dyan. Kasama din yung si Bato dyan, mga pag-usapan natin. Kapag hindi raw ako sumunod sa Mamiyaw-miyaw talaga kayo dyan. pwedeng mangyari sa akin ang nangyari sa ama ko o isa sa mga pamilya ko ang mamatay din. Okay, please raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this public inquiry, so help you God? Sir? Yes po. Thank you. Sir, the oath has been administered. Thank you. Okay, salamat Comsec at you may all take your seats now. Now we will proceed with the committee hearing proper. Grabe oh. Or EGK na nangyari noong Yan na lang natin itong highlights ah. Let's proceed. Siguro pwede bang umpisahan mo, Mr. Espinosa, kung ano bang yung pakay? Ano ba yung motibo kung bakit nandirito ka? At ikaw ay nagbigay ng sinumpaang salaysay sa committee. Okay nga na talaga mga to. Ako po ay humingi, Mr. Chair, sa opening statement ko na ginawa ko kagabi. Meron ka bang opening statement? Mahaba ba yan o maiksi? Maiksi lang to, Mr. Chair. Okay, sige. Please proceed. Kunin lang natin ang opening statement tapos yung response. Tapos Garma na tayo. At pagkatapos po niyan, tayo po ay magtatanong. Yes, please proceed. Salamat po. Honorable Chairperson, Honorable Members of the Quadcom, magandang araw po. Una sa lahat, nagpapasalamat po ako sa kagalang-galang na Quadcom sa inyong imbitasyon sa akin. Nagagalak ako na mabigyan ninyo ako ng pagkakataon na makatulong sa inyong mga layunin. Kagaya ninyo po, gusto ko rin mabigyan ng kasagutan at hustisya ang mga nangyaring extrajudicial killing or EJK na nangyari noong nakaraang administrasyon. At kagaya na yan. ng marami, naging resource person ako. Ang aking ama at ang aking buong pamilya ay naging biktima ng EJK. Masakit po para sa akin sa amin na kabulastugan po ng aking kumalas na napakaraming inosenteng buhay. Ang ama ko po ay mabuting magsilbi sa aming mahal na lungsod ng Albuera. Ngunit ang kanyang mga magandang layunin ay hindi nagkaroon at kasatuparan dahil pinatay po siya. Kami sa pamilya namin at ang buong pamilya ng Albuera ay humingi ng hustisya sa nangyari sa kanyang pagkamatay. Naging biktima siya sa EJK. Sana po sa pagpunta ko dito ay makatulong po ako na matuldukan na ang isyong EJK at mapanagot ang mga dapat managot. Matagal na po ang panahon na amin hinihintay at alam ko ang aking ama saan man siya ngayon at sumasalangit po siya
naghihintay din ng katarungan at humingi din po ng tulong nyo. Salamat po ulit sa pagkakataong nakadalo sa pagtitipo na ito na may makakamit namin at atin lahat ang katarungan at katotohanan sa napakasamang extrajudicial killings na nangyari sa ating bansa sa nakaraang administrasyon. Magandang araw po. Maraming salamat. So guys, i-post ko yung buong link dito kung saan talaga binuking niya anong nangyari nung panahon ni Digong at ano yung mga kababalagan na ginawa ng panahon ni Digong para gamitin itong mga ganitong tao to project itong supposed drug war nila, etc. or cover up or whatever na nangyari yan. So you're free to watch it. I'll put it there. Of course, may copyright din ito, so we don't want to use this thing. So kung talagang hindi ka fanatic, kung medyo nag-iisip ka sa buhay, kung medyo may konsensya ka sa buhay, medyo may pananampalataya ka, bago ka magmagaling dyan, magsalita, diba? Huwag natin kalimutan nung panahon ni Digong, lahat takot at kung ikaw ay nasa situation na ganito, diba? Sa kanilang sitwasyon, you had every reason to say whatever was necessary to save your life. At nakita mo, niyari pa yung tatay niya, diba? So, ito yung konteksto, no, nung intervention niya today. Dahil actually, ito si Kerwin Espinosa, nag-file din siya ng kanyang COC para tumakbo dun sa Albuera, Leyte, bilang alkalde ng syudad na yan, no? Pero dun sa meeting, tinanong siya ni Santa Rosa City Representative si Dan Fernandez, bakit ka nandito? Ano bang pakay mo? Pumunta ka lang, essentially tinatanong kung pumunta ka lang dito para magpa-cute kasi tatakbo ka sa elections or gusto mong magpabango. So sabi niya, hindi, talagang ready talaga siya na mag-withdraw talaga sa politika and all in na tulungan, no? Tutulungan itong investigasyon laban sa mga Duterte at saka laban dun sa mga kasabwat, no? Dun sa pagkamatay ng kanyang ama at saka yung mga gumawa ng drug war na yan. So ito yung sinabi ni Fernandez, we're not telling you, Kerwin, that the totality of your affidavit is wrong right now in here, but we wanted to find out the veracity of all those statements that you have mentioned because the credibility of this Quadcom is at stake here, considering also that you have filed your certificate candidacy to run for mayor of Albuera. So essentially, ang tanong nila dito, ano ba talagang pakay mo na pumunta dito? And at the same time, the reason why you appeared in this hearing was to seek justice. What is your priority? Ano ba talagang priority mo dito? Bakit ka tumatakbong mayor? Or ito ba talaga ay ukol sa hustisya? So actually, ang sagot ni Kerwin dun sa hearing is hustisya po para sa papa ko. Kaya kung talikuran yung politika para sa hustisya, kayang-kaya ko yan. Wala naman problema. Pwede daw niya i-withdraw yung kanyang COC para full-time focus siya dito at para ma-obvious talaga na hindi niya ginagamit itong hearings na to para magpapogi lang or magpabango or kumuha ng libreng publicity ahead of elections next year. So tinanong siya ulit ni Fernandez kanina. So in other words, in seeking the truth and to prioritize and finding out the truth about the death of your father, you're willing not to run for office anymore? So are you willing to withdraw yung certificate candidacy mo sa paglaban mo ng pagka-mayor, alkalde? Sabi ni Kerwin, yes, I'm willing to withdraw, no? Si Zambales 1st District Representative si Jefferson Congon, tinanong din niya si Kerwin, ano ba talagang pakay mo dito? Sabi niya, why did you decide to come out and tell the truth? Especially here in Quadcom, it's election time and people might think you're doing this for election campaign or media mileage. Exactly what I was saying. So na-spell out niya yung hindi masabi ni Congressman Fernandez kanina. Sabi niya, ito yung sinabi ni Kerwin, I'm doing this because I saw a lot of people coming out, most of them victims of EJK, and are willing to tell the truth about the cases of EJK. They made me to appear here in Quadcom. No politics involved, no? Dahil nga, willing naman daw siya mag-withdraw. Kasi, grabe, di ba? So, kung hindi niyo maalala guys, yung nangyari back in the day, yung ama ni Kerwin, si Espinosa Sr., was detained doon sa Leyte, Baybay, due to doon sa illegal possession of drugs and firearms charges. Alright, charges ito. He asked that he should not be taken to Leyte Sub-Provincial Jail in Baybay as he feared for his life there. Kaso,
On November 5, 2016, I remember this very, very well kasi fina-follow natin investigations under the command of Superintendent Marvin Marcos. Marcos pa yung pangalan. A Criminal Investigation and Detection Group CIDG team from Eastern Visayas conducted a pre-dawn operation to serve as search warrant on Espinosa Sr., who was suspected of keeping a gun and crystal meth for shabu inside the cell. According to the police officer, si Espinosa Sr. daw at another inmate identified as Raul Yap fought against the CIDG team and were eventually killed in the raid. Ayan na naman tayo. So actually guys, ito talaga ang birth ng that whole nanlaban operation. Whole nanlaban operation. Yung, lumaban siya, kaya sorry, pinatay namin yun ha. At dun sa mga galing natin kasama, dun sa mga shimenat natin kasama na believe dun sa drug war na yan, di ba si Digong mismo yung nagsabi, daming scalawags dyan sa kapulisan. Di ba kayo mismo yung nagsabi, corrupt ang government natin, corrupt ang institution natin. Di ba kayo mismo ay nawala ng tiwala sa ating institution. Tapos ngayon, biglang 100% tiwala kayo. Pag sinabi ng kapulisan or something na yun nangyari ay dahil lumaban sila. Alam naman natin guys, lahat ng mga totoong investigation na nangyari, pinakita, right? Na talagang suspicious yung circumstances ng pagkamatay ng ibang tao. Now, of course, alam ko naman yung argumento ng mga iba dyan. Ayan, yung mga timbangag. Yan, Team Fentanyl. Ang argument ng Team Fentanyl naman dyan is, drug lord sila, kaya sorry na lang. Ngayon, sagutin mo naman yung more than 100 children na namatay. At paano natin alam talaga mga drug addict tong mga to begin with? And pangalawa, you don't go and just execute people like that. Kaya nga tayo may due process. Di ba ngayon, iyakan na kayo, si Kibuloy, bigyan nyo ng due process, wag mo padala. O mamaya, pag si Digong, iyak na naman kayo, si Digong, kaya nga may due process tayo para hindi na yayarin ka agad basta ayaw ka ng gobyerno or kalaban ka ng presidente or yung mga kanyang alalay. Hindi pwedeng ganun. Di ano na tayo, Banana Republic na tayo. So si Digong, gusto niya Banana Republic sa Davao, huwag mo na dalhin dito. Ako, taga Baguio ako, proud Baguio boy ako. Inis ako nung narinig ko nang yung mga kagawan ni Digong sa Davao, nangyari na ngayon sa amin sa Baguio. Huwag mo dalhin sa amin sa Baguio, okay? Huwag mo dalhin sa amin. Keep your thing to yourself. Okay? Yung mga ginagawa niya dyan sa Davao, it doesn't belong to us. Okay? May na-EJK pa nga doon sa Session Road. I remember back in the day when Duterte was at, wala kaming ganyan sa Baguio. I'm not saying na perfecto kami sa Baguio. I'm not saying na walang problema. Of course, may problema sa Baguio, mga other things. But, yung EJK mo lang mga tao, yung gagawin mo lang, just keep it to yourself. Yung mga taga Davao dyan na kaibigan natin, alam ko maraming taga Davao na hindi rin believe sa mga Dutertes, kaya ngayon may laban na biglang mga Nograles. Pero, at alam ko marami rin takot magsalita, pero doon sa mga kasama natin na taga Davao na believe kay Digong, di keep him to yourself. Hindi namin siya kailangan. Alright? Siyang worst president ever. In fact, easily Digong was one of the worst presidents anywhere in the world. Pinaka-incompetent, pinaka-tamad, right? Pinaka-bara-bara, and worst of all, right? Sa West Philippine Sea, duwag na duwag. At dito sa nangyaring EJK na yan, grabe naman talaga nangyari dito. So, I'm just saying guys, eto na talaga, lumalabas na talaga yung katotohanan. So bago kayong iyak dyan, si Espinosa, ano naman yan? O bakit? Ginamit nyo naman yung panahon na yan para ma-justify nyo yung nangyari yung mga fake cases na ginagawa nyo kay De Lima. So, sobrang incompetent ni Digong. Imagine, he had 6 years to find any evidence to bring down De Lima. In that 6 years, wala pa silang mahanap na ebidensya kasi wala naman talaga. At sa sobrang incompetent nila, hindi sila makakagawa ng mga mambo-jumbo evidence. Dahil talagang incompetent. Kaya yung mga nagsasabi na dictator si Duterte, no, he was not a dictator. He was just a provincial despot who didn't know what the heck he was doing. He didn't belong. Alright? He didn't belong here. Ang dami mga magaling na taga Davao, si Justice Carpio, mga Nograles, sige, medyo dynasty, but nevertheless, may confidence ka na. Sa dami mga magaling na taga Davao, hindi ko alam, baka yung umakyat pa dito sa Manila, yung pinaka-ewan. Right? So, no offense guys, gusto nyo, believe kayo dyan, bahala ng Diyos sa inyo, kasi accessory kayo sa lahat ng mga maling nangyari dito. Kasi kayo ang nag-enable, kayo ang moral acceptance, kayo ang dumipensa sa kanya. So, yung mga Team Fentanyl natin dyan,
Bahala na kayo sa buhay nyo. Alright, now, malamang, eto na, bookingan na, inis na yung iba dyan. Ito nga pong kay Kerwin, paano po ito? Kayo po, of course, it's one man's word against the other man's word. Pero po, at least from your end, ano po yung initial reaction ninyo? Guys, maniwala tayo iba to, ha? Kasi senador na siya. Sabi ko sa iyo, Ed. Si Bato yan, ha? Sinungaling siya. Si Bato yan, ha? Suntukin ko siya sa mukha. Yun. Galing ni Bato, no? Galing na arguments. Sinungaling yan. Pero sir, this was said under oath, I understand, in the legislature. So, di ba, in the end, it's something that was sworn to to be correct and true and accurate. Ikaw, sino paniwalaan mo? Maniwala ka sa Drug Lord o maniwala ka sa dating si Pente na ngayon ay senador na? Guys, maniwala tayo kay Bato kasi senador na siya. Paano ulit naging senador si Bato? Okay, sumakay siya kay ni Digong. Oo. Pero sino ulit ang nag-appoint sa kanya maging PNP chief? Si Bato, si Digong. Galing, no? Galing. Maniwala talaga tayo sa kanya kasi na-appoint siya ng amo niya ng PNP at saka tinulungan siya maging senador. So talagang maniwala talaga tayo kay Bato, guys. Maniwala tayo kay Bato. Ayan, si Bato. Ikaw, sino paniwalaan mo? Maniwala ka sa Drug Lord o maniwala ka sa dating si Pente na ngayon ay senador na? Pili ka lang kung saan. Sa totoo lang, mahirap na maniwala naging senador pa to si Bato, no? Pero sa totoo lang, sa bagay, may Robin Hood na tayo. Baka nga, mawawawi pa tayo. At saka si Tagalog ba or English? Sige, Tagalog. Yan, okay. I've been working for 20 years as a journalist, doing community service. Yan. Kung ganito rin ang natin sa Senado, sige na nga. Pero honestly guys, kung tinanong niyo ako dati, back in the day, magkakaroon tayo ng senador na ganyan. Ewan ko na lang. Tanongin niyo si DJ Mo Twister. Ano sinabi ni Mo Twister kay Bato? Bahala kayo dyan. Uy guys, may PhD yan, ha? Respetuhin naman natin si Bato. Hindi lang dating PNP chief. Hindi lang senador. PhD din yan. PhD, Development Studies ba or Criminology? I think Development Studies or something. Parang gusto kong tingnan yung dissertation niya. I'm very interested to see. Interested, Saan ka maniwala? Kung maniwala ka sa Drug Lord, okay lang. Kung maniwala ka sa... Si Ronald tumatawa, loko talaga. Okay lang rin sa akin. Hindi man gano'n sa Senator, may balak ba kayong i-confront si Kerwin? Either doon sa Quad Committee o sa Senate? Hindi ko yan i-confront. Pag makita ka, suntukin ko sa mukha yan. Yun, napakagaling. Galing talaga, no? Mga DDS. Galing ng argument. Tapos gusto nila makipagdebate pa hanggang ngayon. Ha? May balak ba kayong ipatawag siya sa Senate? Kasi there's also an investigation sa Senate related to drugs. Pwede niya siyang suntukin doon. Pwede na rin patawag. Pwede. Pero it's not my priority, ha? Kasi magpag-budget na kami. Busy na sa budget. Busy na kami sa budget. Pero pwede rin. Pero alam mo amin. Nagkakali patungkol dyan. Dahil sabihin naman ng tao na ano ba ito si Bato? Ginagamit niya yung committee niya para linisin yung sarili niya. Guys, ito yung bato na Ito yung bato na Just to clear myself, ipatawag ko siya sa hearing. Sino naman ang mag-check? Wag natin kalimutan, ito yung Bato de la Rosa na nag-imbita ng mga katulad ni Jonathan Morales. Okay? So ganito gagaling si Bato. Ganon kataas yung kanyang standards para magkaroon ng hearings. Pero ngayon bigla si Bato, neutral ako diyan, di ako medyo wala, ayoko naman gamitin yung position ko pero senador naman ako, ganun. Pasalamat tayo kay senador. General na lang tayo, general. So, nakakahiya. Ayaw mo ka, hindi ako. Nahihiya pala ito. Nahihiya pala, Kung sa Quad po, dahil invited po kayo ng Quad, they have a standing invitation for you to face the Quad Committee. Pwede ba kayong humarap doon? May interesado ba kayo?
Wala akong interest at never ako mag-a-attend dyan, kaya alam ko naman talaga yung purpose nila. Aba? Puro may Demolition job. ginagawa nila. Isipin mo, mga drug lord, gagawin mong resource person para Wait. Ito si Bato ngayon nagrereklamo siya na ginagamit ng mga drug lords. Alright, ginagamit ng drug lords bilang witness. Sila mismo ang gumagamit ng mga yan to begin with. I mean, just the shamelessness. Sir Ron, I'm actually disappointed with Ronald Llamas. Ronald, Tornado, dapat sinabi mo. Di ba, sir, ginamit nyo rin mga to na witness nung panahon na kayong nasa pader. Ay, pader. Wala sa bagay, pero medyo pader din. Grabe, kawawa naman. Paano ko maniwala dyan sa platform na yan? Senator, if I may ask, sir, when was the last time that you were able to talk to Kerwin Espinosa, if at all? Do you have any recollection na kayo nakapag-usap ni Kerwin in the last few years? Galing. Ito the only time na nagkausap kami, nung pinuntahan ko siya doon sa quarters sa AIDG. Mamaya, pakita ko kay Leila de Lima, sumagot din si Leila dito. Kung gano'n ka sinungaling yan, under oath siya doon sa Senado, sinabi niya na Yari to. Espinido daw tumatanggap sa kanya ng pera. Sige lang. Kaya napaiyak ako doon sa hearing dahil sama ng loob ko. Naalala niyo, umiyak-iyak si Bato noon? Pinagkatiwala ako si Espinido, tapos ngayon, tumatanggap rin pala ng drug money. Kaya napaiyak ako doon sa hearing. Oo naman. Under oath siya si Kerwin. Sinabi niya na tumatanggap ng pera. Nung kinagabihan, pag-uwi sa Krami, pinuntahan ko siya doon sa kulungan niya Yun. sa AIDG. Sige lang yan. Sige lang, Pebbles. Totoo ba talaga yung sinabi Sige lang, ko kanya Pebbles. sa hearing? Sabi ni Kerwin sa akin, Sir, masama lang. Uy, wag no. Kaya nasabi ko Hindi yun. naman. Makakasalita si Ronald. Napatay yung tatay ko sa loob ng Kayo, kulungan, Kaya masamang loob ko. Hindi naman ganyan si Ronald. Sabi ko yun, pero actually, sir, hindi yan tumatanggap sila ng Espinido ng pera. Every time tinitext ko yan, kung kailangan niya ng pera at papadala ko ng pera. Daldal siya, no? Ang dami niya sinasabi. Ang sinasagot sa akin ay puro Bible verses. Nagaduti bagbagang kapsat. Hindi niya tumatanggap. So, doon pa lang, nagsinungaling siya under oath. So ngayon, under oath na Win, ipopost ko mamaya. Show nila Ronald yan. malaki rin chance na sinungaling siya. At talagang sinungaling. Storycon. Sorry, The One only News. time na nag-usap kami, doon lang yung gabi na yun. After that, wala na akong contact sa kanya. Guys, maniwala ba tayo ba to? Yes, sir. Bakit Raise your hands. Bakit ko siya didiktahan na sinong i-implicate? Ang daming- Sino i-implicate niya na Daldal. may business? Siyempre, Ang dami sinasabi. Hindi ako investigator. Paano naging pulis yan? Sir, you're saying, sir, Madaldal ba talaga mga pulis? Yes, Mr. Senator, so you're saying basically that si Kerwin admitted to you that he perjured himself. Ayan, iyak na naman si idol mo ako. Yan, iyak ka na naman. Iyak ka rin. Yan, isa ka rin Nag-perjure siya noon tabad. na nasa kustodiya siya ng gobyerno, how much more ngayon na he is as free as a bird? Dahil Free yung as a kaso bird. niya na-dismiss. At Kasi nga fake yung kaso niyo sa kanya. So ngayon, tingnan mo yung Alvera, pag manalo yan, mag-mayor yan ulit doon. Tawawa ang Alvera. Pero di ba, Yung drug kuwanan mo yan. pero di ba Senator? Ayan na! Si Espinosa noon, alleged drug lord, nung Ayan na! Ayan na si Ronald! Mahal na mahal ko talaga si Ronald Llamas. Bukas guys. Sabi niyo sa akin, he's not feeling well daw, ganun. Kaya sabi ko, bukas na kami. Parang na-hurt ako dun Parang meron time si Ronald for other people, but not for me. Pag time ko, may lagnat na ako bro, ganun. Pero pag iba, may time na siya. Pero baka, kaya hindi makulit si Ronald dahil may lagnat talaga siya. Bukas, tanin natin guys tanin natin. Balikan natin ng RRM. Dami natin pag-usapan. Obviously, we were hoping to have RRM this week's studio, but of course, you understand the circumstances, so I had to cancel all of those things. But we'll still try to have the RRM over the weekend. But ito medyo low bat si Ronald, kaya siguro hindi gumanong kaagad. Pero I think humabol pa rin siya dito, di ba? May mga nag-comment kanina, hindi sir, hintayin mo si Ronald. Okay to, Ronald versus Ronald Ronald Llamas versus Ronald De La Rosa. Battle of the Ronalds. The best talaga. The Battle of the Ronalds. nung ginamit siya ng gobyerno para magtestigo kay Senator Leila de Lima. Yun! Hindi lang siya alis drug lord talaga. Kaya,
Pero ibig sabihin, kahit drug lord siya, kinuha siyang testigo ng... Exactly. I don't know. I am not party to that. PNP chief to ha. Wala akong alam dyan. Talagang mga palusot ng mga ka-DDS natin talaga. Pang iPhone, actually hindi iPhone, pang Huawei 1. Pang Huawei. Xiaomi 1. Yung level. Nabuking siya doon ni Ronald. Akala kasi nito, madadaan nito sa kapakyutan lang. The drama, tapos biglang siya, wait, sir, di ba ginamit nyo rin to as witness? Dapat ganun niya tinanong eh. Sir, di ba? Parang parang mabait si Ronald din, no? Baka magpa-file din ng COC yan, kaya mabait siya. Eto ah. Kasi ang nag-hawak ng kaso niya, Kahit drug lord siya, Palusot nga. Believe talaga ako sa ng gobyerno para magtestigo kay Senator Laila de Lima. hindi lang siya alis drug lord talaga. Aya. Oh, so bakit nyo ginamit? Kahit drug lord siya, kinuha siyang testigo. Exactly. Kay Senator De Lima. I don't know. I am Ayun. not party to that case. Palusot. Kasi ang nag-hawak ng kaso niya, Talaga, ang galing nyo talaga mga DDS. Ang galing nyo talaga. Mautak talaga yung mga sagot niyo. Nung may warrant na si De Lima. Ay, sus. Pero ang pag-case bill, Aba. PNP doon, DOJ, direct nagtrabaho. Aba. Senator, Pal- may balak ba kayong habulin? Sinisi pa si Peluca, si Aguirre. Sino yung Justice Secretary nun? Adi, ano pa rin yan? Same admin naman kayo, diba? Sige. Nilaglag pala ni Bato si Aguirre. Okay pala to. Habulin si Kerwin? At least for perjury, kung ganyang nagte-testify against you. Kasi si Senator De Lima, baka daw isama kayo sa reklamo niya na yun na nga, na sinet up daw siya, na frame up siya. Kayo may balak din ba kayo mag-file ng mga criminal charges sa ganyan? Tinuturo kayo Sayang na panahon po dyan sa kaso-kaso. Hindi man hindi man lang po gano'n kasi tao. Mahilig mag-file ng kaso. Hindi yan... Alam natin, hindi ka nagpa-file ng kaso kasi alam natin ginagawa mo. Alam na natin, oo. Sen, kasi ganito po, of course, it's one person's word against the other. He's a confessed drug lord, and you're a former PNP chief, and incumbent senator. But at the same time, sir, siyempre, in the end, people will be asking, so who has evidence against whom? For example po, yung sinabi po ninyong kwento po ninyo na umamin si Espinosa na siya nagsinungaling lamang, Yun. para idawit si Espinido. Would you have any witnesses who can attest to that? O kaya... Ronald! Dapat si Ronald nagtatanong. Mabait masyado si Edling Gao. Pag ako yan talaga. Nag-usap kami doon. Nandun si General Pero. Sige lang. Hindi ko ma-recall kung sino kasama ko doon na nag-usap kami. Aba. Hindi ko na wala pa sa alam ko na. May bago pa. Parang alis ko, no? Yung biglang, hindi ko pa alam. Hindi naman yata ako yan. Iba yata yan. May medyo alis, papunta na tayo sa alis ko situation. Alam mo kung na-hearing ito pag di na siya senador next year. Kasi most likely matatalo ito eh. Pag hindi ito senator next year, tapos yan, magano hindi ko pa alam. Hindi ko, tapos magdadrama yan, tapos iyak na yan, pag gaganyan yan. Oh, yes. Actually, can you imagine guys, next year, kung hindi matalo ito, malaking chance na hindi manalo si Bato. Tapos manalo si De Lima. Tapos mahiring siya sa Congress. Ganda nun. Tapos siguro by that time, lalabas na sa kanyang, Pogo Paradise, yung si X-Man, si X-Human Rights, diba? Ganda sana yun, guys. Imaginein mo, si De Lima ang sa kanila. Pero, pansin mo, may pagkaalis ko, hindi ko po masyadong maalala. Hindi ko pa kasi ako, bata pa kasi ako. Dapat ang sagot ni Bato, bata pa kasi ako nung panahon, hindi ko maalala yung nangyari. Sige lang. IDG director. So may testigo po kayo, in other words. May testigo po kayo. May nakasaksi, may nakarinig. Si Torre daw. Paggamit ni Kerwin. Meron nakarinig doon. Meron nakarinig. Hindi kami Sige lang. Usap na kaming dalawa lang. Doon man siya kinausap ko sa kulungan niya. Okay. Sige lang. Senator, kumusta naman yung kampanya nyo? Kasi lumiit yung partido nyo eh.
Okay yun medyo hinabol lang konti yung medyo, sir, medyo alangan, wala na yata naiwala sa mga niyo sir. Medyo na kayo sir medyo palaos na Okay naman, kumusta yung niya, pag-ikot sa Pilipinas? How is your campaign going? Oo, kamusta? Sige lang, Ami. Kuha lang ito. Sige lang. Sige lang. Guerrilla. Aba, guerrilla. Campaign ito. Aba. Sige lang. Sir, baka ma-NPA ka, baka ma-red tag ka. Girila na daw, girila. Kahit naka Omega Watch na ang ganda ng mga quotes. Ano pansin mo si Bato, ang ganda ng foreman niya, ang ganda ng watch niya. Meron pa siyang James Bond, Taray. We will survive. Kaya. Wait. Di ba DDS marami kayo? Di ba ang dami-dami niyo? Di ba meron kayong solid, 32 million, whatever. Nasaan na kayo? Tingnan niyo, kulelat na to. Kulelat na yung mga niyo. Ayun, wala na. Nagwawala na. Nasaan na kayo? Nasaan na kayo? Ayan, si Gadon. Pangalan pa lang, alam na. Yun, sige. Sarap mag-block talaga sa TikTok, no? Ang kagandahan naman yan, kahit ang dami natin na block, marami pa rin nanonood. So, okay lang. Nilinisan lang natin ng natin dito. Now, punta naman tayo dun sa mga kababayan natin na made very important intervention today, including a very important intervention by Senator De Lima. I want us to check that out because if there's one person who has a lot to say, na marami siyang masabi dito sa issue na ito, ay si Senator De Lima, and who knows, soon Congresswoman De Lima. Ito, check natin. By the way, thank you very much also to Senator De Lima for for her thoughtful commiserations and all. Na-appreciate ko talaga yan. Thank you so much, Senator. Super respect. Now, Senator Bato de la Rosa, today, Erwin Espinosa testified under oath Yun. before the Quad Committee of the House of Representatives that he was forced by then Police Chief, now Senator Bato de la Rosa, to implicate me in illegal drug operations. Yet another confirmation of the orchestrated lies that have been used Yan, to orchestrated lies. and vilify me for years. For standing up to the abuses of the Duterte regime, I was targeted, and my integrity as a public servant and human rights advocate was smeared. But now, the truth is being laid bare. I was used as a Bumaliktad yung scapegoat, fake witness and the real nila. perpetrators of corruption and abuse remained protected. I've always maintained my innocence, and today's testimony only strengthens my resolve Yun. to fight for justice. Yari Not just for myself, kayo De but for Lima. many others who've been silenced Iyak na si by a si system Pebbles. that rewards lies and punishes truth tellers. Hindi po ito tungkol sa paghihiganti. Paalala po ito sa ating lahat na marami pa tayong kailangang gawin para makamit ang hustisya. Mahaba pa ang laban para mapanagot ang mga gumamit ng kapangyarihan. Hindi lang para sirain ang buhay ko, kundi pati na rin ang buhay ng napakaraming Pilipino. To those who conspired against me, you may have succeeded in delaying justice, where the truth always finds its way forward. Hindi niyo matatakasan ang pananagutan. At kay Erwin Espinosa, dati ko na pong sinabi na pinatawad ko na siya. Dahil alam ko naman, na katulad din doon sa iba pang mga testigo laban sa akin, ay Of course nagkamit sila. lang siya. Nagpapasalamat ako na nagkaroon siya ng lakas ng loob na isiwalag ang katotohanan tungkol sa mga naging akusasyon sa akin. And to my supporters, this fight is far from over. Together, we will continue to push for justice, truth, and accountability. Tuloy ang laban for every Filipino who believes in the rule of law, for every victim of injustice. That's it. Yari kayo dyan. Yung soundtrack pa lang, alam niyo na anong mangyari. Alam niyo na anong mangyari sa mga to pag bumalik na si... Actually, interesting. Let's actually check this. Hindi ko na-post. si Senator De Lima's... Ito, bakit siya Redemption. I've attained vindication. The truth came out about my innocence. The truth came out that these were all invented accusations. Now, I was vindicated when my 3 cases were dismissed. I was absolved.
from all Yari these si Bebels. these trumped up charges. No, but I've been saying also that I cannot attain full vindication if Yun! hindi rin sila matanagot. Tapos senador pa yung isa. Sige pa. False prosecution. So pa mag-mayor yung isa. Evidence. Pero hindi po yan yung pinaka-objective po natin na tumakbo at maging part na naman of the public sphere. Because I will be working for justice, but more for justice for everyone else. Yun! My lawyers will work on the cases to be filed against my tormentors, against my oppressors, but that aim, that objective will not at all affect the fulfillment of my duties if and when malaring po ako na maging miyembro ng House of Representatives. Thank you. Kaso, yung background music, baka mag-copyright ako dyan. I hope patawarin nyo ako. Hindi tayo mag-copyright dyan. So, clearly, Senator De Lima is saying hindi pa tapos ang laban in a sense that talagang mananagot yung mga gumawa ng kalokohan dyan. Especially yung iba dyan na sinasabi, bakit? Senador naman ako, ganyan ako. Tapos biglang nabuking naman, hindi, wala akong alam dyan. Si ano yan, si Pelucayan, si ano yan. Biglang yung pebbles na. Pero ang kagandahan dito, this is what I really appreciate with Senator De Lima. Kasi I think a lesser person, morally, I'm not talking about intellectually, a lesser person would come out and say, this is vengeance, diba? Yung mga Trump style, diba? My name is vengeance, I am vengeance. Tingnan mo si Donald Trump. Although, I won't put him in the same category as De Lima, morally or intellectually others. But, tingnan mo, a lesser person would clearly come out and says, I am vengeance, ganun. Pero itong tao na to, si Senator De Lima is saying, no, I'm here to ensure my accountability, may mananagot yung mga abusado nung panahon ni Digong, para hindi maulit ito at para palakasin natin yung ating sistema ng hustisya, no? So she's tethering, no, kinoconnect niya yung kanyang sariling struggles dun sa bigger struggle for justice and judicial system reforms. Brilliant. I think that's a very good thing. And sa akin palagay, yun ang dapat talagang line ni Senator De Lima. So the more na nabubuking ang mga Dutertes, yung fake drug war, more na nagpa-panic mode ito si Bato, the more na I think meron talagang momentum, no, at compelling narrative ito si Senator Leila De Lima as she seeks to elevate the level of Congress next year. Kasi ang laki, I mean guys, imagine a Philippine Congress na meron kang Leila De Lima at meron kang Chel Jokno, yung mga ganyan level, diba? Habang doon sa Senado, meron ka ng 20 years in journalism, yung mga community service, tapos meron yung, paano yung may urge, diba? Tapos, dyan si ano, yung sabi nga ni Jonathan Morales, hindi katulad ng buting senador, hindi ako convicted, diba? So, yun lang sinasabi natin dyan. Ayan, Ruben Basmayor, sige, iyak ka pa dyan. Kala mo sa labeling yun, booking mo yung, booking ka na, DDS, yun. Done. Booyaka siya. Alright. Now, papunta pa lang tayo sa exciting part. So, buking-bukingan na si Bato at medyo alanganin na si Pebbles. Punta naman tayo dyan kay Digong. Naku po, matindi ito yung kay Digong talagang the whole structure is coming down. The whole fake change is coming. The whole proto-fascist, the whole populist, whatever you want to call it, Dutertismo, whatever, is really coming down. Yari talaga sila. So, as you know, I have been following this, and I really suggest to follow actually Chris Tan. In fairness, I think of all the bloggers, at least yung mga medyo matino-tinong bloggers na may alam sa buhay, I think Chris Tan has one of the best breakdowns, no, ng mga hearings, and in fairness, like, I can see his efforts. So, punta naman natin si retired police colonel si Royina Garma. Kasi medyo, bistado na si Duterte. Medyo madrama kanina. Grabe. Wala na talaga, guys. Bistado na talaga to. Yari na talaga. Talagang lumalabas na lahat. So,
kahit anong sasabihin ng mga, ano yan, demolition job, ganun yan, hindi. Nabubuking lang kayo. Now, hindi ko sinasabi na walang interes yung ibang tao na dudurugin mga Duterte dahil aminin natin, nag-miscalculation ng big time mga Duterte, binastos si BBM, binastos yung administration, binastos yung Speaker of the House. Well, you asked for it, my friends, but at the same time, well, actually, you're not really my friends, but at the same time, bookingan talaga yan. So it could be a political move, but it's also based on facts. Bookingan na talaga. 24 September 27, 2024, I was invited to serve as a resource speaker during the recent legislative inquiry conducted by the Joint Committee on Dangerous Drug, Public Order and Safety, Human Rights and Public Accounts of the Honorable House of Representatives regarding the investigation into the war on drugs of the previous administration. During these hearings, I was asked several questions concerning my knowledge or involvement in the deaths of 3 Chinese inmates of the Davao Penal Colony and the death of General Wesley Barayuga, all focusing on the alleged extrajudicial killings of the aforementioned individuals. I was also questioned about my relationship with the former president, as well as my career as a police officer and my tenure as the general manager of the Philippine Charity Sweepstakes Office. Throughout the hearings, I answered questions from the committee based on my personal knowledge. However, I did so with great apprehension as I recognized that my statements on national television could significantly endanger my life, Kawawa the ka safety naman. of my family, Kawawa naman and kayo, other very kawawa. close to me. Nakakaawa. After considerable reflection, I am now Siyempre, mabuting tao mga to, walang ginawang mali eh. to provide Kawawa naman sila. comprehensive information to the Quadcom regarding everything I personally know about the war on drugs during the former administration. Ayan na, sige lang. Hindi lang pala si Pebbles ang ano ha. On May Sige lang. 2026, Of course, innocent siya guys. Hindi talagang kawawa at pinilit I siya eh. received a call from the President, Rodrigo Roa Duterte, at approximately 5 a.m., instructing me to meet him at his residence in Toña Luisa, Davao City. I was already acquainted with the mayor, having served as the station commander in one of the police stations in Davao City during his tenure. During our meeting, he requested that I will locate a PNP officer or operative who is a member of the Iglesia ni Cristo, indicating that he needed someone capable of implementing the war on drugs on a national level, replicating the Davao model. No, bakit parang ang babait talaga tong mga DDS no ngayon? Ganun na sila, umiyak sila, nagdrama. Referred to the system involving payment and reward. Oh, kawawa naman. Kawawa naman. The Davao model involves 3 levels of payment of rewards. So actually guys, if you read yung mga reports, no, whether it's by Vera Files na marami mga contacts at mga tao na taga Davao at taga Mindanao, kung nabasa niyo yung libro ni Patricia, kung nabasa niyo yung mga ibang investigative reports, no, ukol sa nangyari sa Davao, they all match yung mga sinasabi dito. They all match. Ano yung mga incentive system, ano yung structure, ano yung squads, paano yung operation nila, what is the so-called Davao model. Actually, we say DDS referring to diehard Duterte supporters, but alam natin the real, yung source ng term na DDS is actually yung Davao Death Squads, right? So this is the Davao model we're talking about here. So naalala niyo si Duterte nung tumakbo siya, puro siyang sinasabi Davao model, ganito kami sa Davao, napakagaling namin, blah blah blah. But now, people are seeing the real side of the Duterte way of doing Davao. Kaya nga mahalaga, I'm wondering if I should interview siguro mga Nograles. Sino ba may contact sa mga Nograles? Siguro message ko sila or something. I check ako, I don't have anymore the contact of sila Carly and all. It would be nice to talk to them and see. Para marinig naman natin yung ibang side ng Davao. Kasi hindi naman, Davao doesn't equate with Duterte. Ang dami ko na-meet ng mga tao sa Davao na napakabait
I had fantastic time in Davao. One of the warmest, most beautiful people out there. Wonderful people, great people. Yun lang. Pero yung mga Duterte kasi in charge, kaya ang hirap eh. Pero ito na. Papunta na tayo sa ano. First is the reward. Ito yung If reward. the suspect is killed. Second, if is the funding of planned operations. And the third is the refund of operational expenses. May refund pa. Colonel Garma, can you speak louder? Talagang may ano talaga siya, no? May Sorry, speak may receipt pa closer. siguro yan. Baka may receipt pa yan. May ano pa yan. May QR code. Baka mamaya may QR code pa yan. Ibang klase. Kamusta Sir Poppy? Grabe. Initially, I informed the President that I was unaware of any individual with those qualifications, as I had not been assigned outside of Davao City or had served in the national capacity within the PNP. However, I recalled my upperclassman Edilberto Leonardo, who was head Ito important yan. Dito nakikita natin paano na-export yung Davao model. So actually, Duterte did not rely necessarily on the most experienced and competent people to run his supposed drug war. He relied on loyalists, including mga tao na karelasyon lang niya dyan sa Davao. Sige, kayo na. So essentially, transplanting etong mga tao niya from Davao, and a lot of them who had no idea about running things at the highest levels of operation, meaning at the national level. So even if some of them may have gone there to the national level with good intentions, they obviously were not up to the task. But sadly, it's darker than that. Actually, nangyari is mas masaklap. the Criminal Investigation Detection Group and was also a member of the Iglesia ni Cristo. I mentioned his name to the President. On the same day, a certain individual named Muking contacted me to request for the phone number of Leonardo's contact details, which I promptly provided. A week later, I learned from Arthur Narsolis via phone call that Sir Ba't parang sila pang biktima, no? Si Bato kanina, parang siya pa yung biktima, parang siya pa yung kawawa. Tapos ngayon ito, parang siya rin kawawa. I'm just saying, guys, na-observe ko lang, ha? Tapos sila Bongo, sila Bundok, yung mga ganyan, nung tumakbo sila, biglang parang ang bait-bait nila. No, talaga interesting, no? Bumait talaga sila. Siguro naman, nagkaroon ng introspection sa buhay, no? Leonardo had been Baka naman talaga biktima sila, no? and Biktima was sila ng witch instructed hunt. to proceed to the Royal Mandaya Hotel in Davao for a meeting. Leonardo informed me later that he stayed at the hotel for almost 3 days, during which the President directed him to organize, according to Sir Leonardo, a task force which he understood as PAOK-TF. When Leonardo relayed this information, urged me to join May the urge task din pala force. to, eh. I declined first, citing my lack of experience in handling said operations. Sige lang. Leonardo subsequently informed me that he had prepared a proposal routed to Bongo Yun. outlining the task force Yun na. which would Yun na. Ayan na yung encompass modus Luzon, operandi nila. Visayas, and Mindanao. Yung mga sinasabi ni Trillanes all those years. Forward natin, ha. Sige lang. Leonardo subsequently Siya pa y- Guys, ano naman tayo? Kawawa naman sila. Victim sila, guys, eh. Victim sila. Napilitan sila, eh. Napilitan sila gumawa ng mga kalokohan na ganito. Napilitan sila madamay sa mass murder or mass EJK. Kawawa naman sila, di ba? Kawawa naman sila. Innocent people. they informed me Kaya, that they ano lang had kayo? prepared a proposal Sige lang. routed to Bongo confirming the task force operation which would encompasses Luzon, Visayas, Mindanao. Oh, wow. He also inquired if he and his classmates could have a courtesy call Tama with the talaga si President Trillanes, through no? Bongo Shucks, for a lahat yung photo mga sinasabi. opportunity. Considering this, I thought
it prudent to invite also my classmates to join the courtesy call. So in the presence of Colonel Bacay, Villela, Grijaldo, Tuzon, and Dueñas, the member of class 97 and 96 were accommodated in separate rooms at the TPWH office in Panacan, Davao City. Grabe. The president did not enter our room, and I was unaware if he visited the room of class 96. After the courtesy call, Pero bakit siya umiyak? Hindi ko gets. Dahil natakot siya, ganun? Or nagigilty siya, hindi ko gets eh. Baka natakot siya, no? Leonardo I'm not sure kung informed nagigilty me siya. that the structure of the mentioned task force would undergo changes. In June of 2016, Leonardo has transferred from Manila to assume the position of the chief of the CIDG Region 11. Yep. During the initial 3 months of the assignment, I facilitated all meetings between Leonardo and Bongo at Leonardo's request. Yun. Subsequently, they established direct communication. Grabe, laglagan na talaga. Leonardo informed me that he had recalled several trusted personnel, namely Lester, Romel Bactat, Rodel Servo, Palma, Peter Parungo to serve as operative for the task force. Notably, Bactat, Servo, and Palma were, for now, discharged from the police service. Romel Bactat, Servo, Palma were all former police officers stationed at the CIDG 11 office. They were discharged from the service on or about a year ago due to an operation that led to the killing of one individual. Lester Barganyo is a provide citizen, while Peter Parunga was a former detainee of CIDG due to a charge of rape that has been cleared. Romel Bactat, Servo, Palma, and Parunga were charged with the task of collecting and verifying informations provided by police officers in the field concerning arrests, deaths of individuals named in the list of drug personalities, and creating summary reports. All of these reports would then be encoded. Grabe, no? Sobrang systematic, guys. Eh. Alam mo, kailangan natin, guys, yung matrix nito. Naalala mo yung fake na matrix na ginawa ng mga ka-DDS natin dyan sa mga ewan na, kunyari, media, ganyan. Or actually, yung may-ari. First, okay naman yun. Okay, whatever. Gabi na, you know, I say things. No, naalala nyo, guys, yung matrix na nilagay pa si Jollibee, nilagay pa si Gretchen Ho, nilagay pa si Hidelin Diaz. Well, nilagay si Ronald Llamas, but, you know, I think that was deserved. Actually, nainggit ako kay Ronald, ba't ikaw nandun? Wala ako. Sabi nga ni Ronald, nagtaka rin ako, ba't hindi ikaw yung nilagay doon? Sabi ko, syempre, kasi, medyo, baka, hindi, marami din tayo mga kaibigan na, medyo, alam mo naman, Ilocano connections, malakas tayo sa, Anyway, never mind, just forget what I said. No, but honestly, you need the matrix. You need the matrix, actually. Talaga makikita natin how, diba, deserve talaga ni Ronald dun sa matrix kasi talaga si Ronald, kalaban talaga ng mga Duterte admin, diba? Pero parang nainggit talaga ako. Sabi, kaya pala sabi ko nawala si Ronald ng medyo matagal-tagal. Magaling din pala magtago si Ronald, no? Kaya he came back stronger. Bukas tanin natin, Sir Ronald, do you agree that you deserved it or you agree that you deserved it? Yan. Ito talaga kailangan ng tunay na matrix. Sino mga involved? Si Bongo ba? Si Digong ba? Leonardo, who will decide what level the arrest no? or killing was and its corresponding reward. Rewards were only given for killings
while for arrest only for the funding of Copland and refund for operational expenses was given. I saw how these individuals operated when I would visit my friend in CIDG 11. He conveyed that the task force would be structured differently and that he submitted a document to Bongo detailing the task force operation, including an overview of the current drug landscape in the Philippines. I was informed that the drug structure originated from Bucor, where numerous drug lords are currently incarcerated, and that it has 3 branches, Luzon, Visayas, and Mindanao, with Peter Lim involved in the Visayas region. Peter Lim, balikan natin ulit It has 3 branches, Luzon, Visayas, and Mindanao. Kamusta naman si Sir Peter? Involved in the Visayas Kamusta region. naman dyan? Once the task force became operational, I later learned that all Copland's funds, refunds for operational expenses, and rewards for agents were processed through the account of Peter Parungo. Currently, Lester Berganyo maintained a comprehensive list of the drug personalities of the Philippines. Kamusta naman sila? Kamusta si Peter Lim? Briefings for all PIDEA, IG regional directors, and PNP chiefs regarding the drug situation. Additionally, if any individual died during police operations, Leonardo will report the incidents to Bongo for inclusion in the weekly report and request for refunds operational expenses. Leonardo had final authority to determine who would be included in the list of drug personalities and to classify their threat level as well as the discretion to remove individuals. See guys, this is very important. Yun ang never natin nalaman. How exactly, paano nabubuo itong mga drug list ni Digong, itong narco list ni Digong, sino ang mga naglalagay ng mga tao dyan sa listahan na yan? Ano ang basihan? Ano yung ebidensya? Ano ba yung chain of custody of evidence? Ano bang mga triangulation and verification mechanism? Ano mga ahensya? Ano mga taong involved? Yan ang pinakamahalaga guys eh. Kasi agree naman tayo sa mga ka-DDS natin na kailangan talaga natin na magkaroon ng solusyon, di ba? Dito sa problema ng pinagbabawal na droga, di ba? Talagang malaking problema yan. Hindi natin tinatanggi yan. Ang tanong lang, ano yung paraan? No? Ano yung solution natin? Tama ba yung solution? Or is this the proverbial medicine that is worse than the disease or kills the patient for that matter, right? Kasi hindi pwede bara-bara. Parati ko sinasabi mga kameta, wala naman tayong problema na labanan ng mga malalaking problema ng decisive. I'm all for decisiveness. Ang ayoko lang talaga yung bara-bara at yung scam, yung dodgy at scam. At ngayon nakikita natin na clearly something was really off here. Clearly something was really, really off here. I'm just saying, guys. Sobrang suspicious talaga yung nangyari dito. At ngayon nabubuking na talaga. So ito yung mga tao involved na... Furthermore, in 2016, while I was at the CIDG office following up the appointments of my personnel, I overheard Padilla discussing drug activities at the Davao Penal Colony with Leonardo. Padilla specifically identified certain Bucor officers involved in drug trade, notably mentioning an officer named Ginto, who was subsequently killed along with other Bucor members. These are the critical facts I personally know regarding the drug war of the previous administration. I am prepared to provide additional details and information. That's very important. In a supplemental affidavit or during Grabe, an no? executive session at the discretion of the committee. I affirm the truthfulness and accuracy of the above statements. Thus is in the investigation by the Joint Committee, Your Honors. Yun guys, that's it. Grabe. Mr. Chair, and no, alam po natin ang nararamdaman mo. Pero kaya ako umakyat, nanonood po ako sa TV, sa baba.
mukhang itong committee na to parang pinilit ka para magsalita. Kaya ka umiiyak. Baka sabihin Kaya nga explain mo. Ang Quadcom, pinilit ka para Yun nga exactly. magsabitin ng affidavit at basahin mo. Umiiyak ka. Exactly. So, gusto po namin kasi na Good, pakita good, good. mo talaga na kusang loob ang sasabihin mo dito sa Quadcom. Well, I'm not sure kung saan loob talaga in a sense that obviously, ipayari ka kasi binubuking. More like, base ito sa katotohanan, di ba? At natatakot ka lang siguro sa repercussions na to or even better, sana nag-guilty talaga siya sa involvement niya dito. At galing po sa puso nyo ang pagsasalita. So, kaya po ako umakyat. Sa baba ako, kausap ko yung mga ibang kasama natin. Ma'am Garma, alam ko naman po yung sitwasyon nyo. May nanonood po sa atin buong Pilipinas, lalo na sa Mindanao. Alam ko po kung ano nararamdaman nyo. Pero pakita nyo naman po, in the interest of fairness of every Pilipino, pakita po natin yung fairness dito. Kung titignan nyo po yung mukha nyo sa TV, ang analisa po namin, parang itong committee na to, which is ako na bigla, may affidavit kayo. Kaya ako po sana kung pwede, kasi hindi po naiintindihan yung mga binabasa nyo, yung mga nanonood. Yung affidavit nyo, hindi yung mga televiewers natin. Kung kayo nandito, naiintindihan nyo, pero pag nasa TV kayo, hindi nyo po naiintindihan nyo. In the clear... Itong mga to, hindi pa rin nila ako finorgive na sinabi ko. Bakit si Ronald, di mo ginisa si... Baka nga talaga may lagnat siya. Feeling ko talaga may lagnat siya. Medyo lowbat si Ronald. Kung hindi Ronald si lowbat. Kung hindi si lowbat si Ronald. Feeling ko, gigisahin niya talaga si Pebbles. Ako po, I move sana para basahin niya ulit yung kanyang affidavit, Mr. Chair. Shucks, ulitin na naman. Make some reflections po. And what? Sabi na to? Wala pa, Mr. Chair. It took me 1 week to make some reflections po. Yan. So, parang And guilty what siya. pushes you to execute? I realize the truth will always set us free. Yun! O mga DDS, huwag na kayo umiyak. Kasi, bookingan na At to. least I will be able to contribute if we really want to make this country a better place to Pag narabi, live kapsat. and for our children. I think we have to do something Right. para maibalik po yung trust sa PNP. Yun, gandang sagot to. Reform sa PNP. Yun, ang ganda ng sagot. Buti hintay ko part na yan. Yung tiwala po ng mga tao. Yun. Whether victims of Ganda. criminals sa gobyerno. Salamat, ma'am, for that Kaya po may clarification. sinasabi kayo na natatakot kayo sa buhay nyo at sa pamilya nyo. Saan po kayo natatakot? Of course po, it's normal, Mr. Chair, when you speak the truth. Yeah, You cannot please everyone. right. And it's normal to anybody to have that mixed emotion. But still, it took me 1 week to make reflections. At saka yung details and all, And di ba? I realized I need to do my part po. Dahil po ba sa relasyon nyo sa nakaraang administrasyon kay former president? Parang Kaya nakakas... po ang damdamin nyo po. Talaga ito si ano ba ito yung ba yung Viva Max? Ito ba yung dating artist? Kinakasiong naman niya tong tanong eh. Mixed emotion. Diyos ko. Normal Parang lang Tito po Boy mga Abunda. tao, Mr. Chair. Ito ba ay dahil sa Pero relasyon yun what ni prevailed Tatay Digong? after a week Totoo of ba na kayo? Yeah. reflection Parang ganun eh. I always say, Sino ang Tito Boy the Abunda? truth will always set me free. We are I want a better place, a better PNP, Mr. Chair. Yun, no? I just made a $27. I really appreciate that part. Perfect. Amazing. Everything was good except may implication dito na hindi siya guilty at all. So I think hopefully sa mga susunod na kabanata, if I can put it that way. Because remember, yun ang sinabi natin, di ba? Na may directive last year pa lang na kahit may break sa Kongreso ng September 30, tuloy-tuloy pa rin. Dan Fernand. Tuloy pa rin ang mga hearings. And that's what we're seeing right now. Kaya umiinit itong Quadcom na ito. Actually, I'm pretty impressed.
May mga sablay moments, may mga yung kay Sarah moments ganon na ginisa pa yung ano. But I think overall things are moving in the right direction. I think gumagaling to mga to. Pero yun nga I think she shouldn't be off the hook. I appreciate na sabi niya, aminado siya na talaga kailangan ibalik yung dangal ng PNP, ibalik yung tiwala ng tao sa Philippine National Police. Sangayon din ako sa kanya na talagang mukhang, nagkaroon siya ng introspection at naintindihan na yung pangangailangan ng kanyang, pangtapat, no? So, that's good. But, we have to hear also yung about her role, her own guilt and culpability, no? May nag-comment na maganda daw yung dentista ni Dan Fernandez. Ako mas napansin ko kay Dan Fernandez yung shades niya eh. 'Di ba? Yung mga nagna-night shades siya parate. Tapos parang ginagaya pa tayo na ganyan. Anyway, Dan Fernandez din ang aking interview. But actually that guy is juiced. Bakit siya parati sa mga Quadcom? Senior ba siya? Senior leader ba siya? 'Di ba parang junior lang siya? Anyway, yeah. So, let's try to end it here. Medyo late na. My God, 12:40 na pala siya. Ang tagal pala natin nag-uusap. Nakikinig dito. Alam mo, minsan man nagtatanong tao sa akin, bakit parang galit na galit ka, Richard? Lalo na sa Twitter, di ba? But Richard, galit ka. Where is this coming from? At ganun, relax ka lang, chill ka lang, whatever, ganun. Ako, parati ko tinatanong ko rin yung sarili ko eh. Kasi, salamat sa Diyos. Blessed na blessed po tayo. Sa lahat ng mga nagmamahal sa atin, lahat ng sumusuporta sa atin. Sa inyong suporta. I mean, sobrang grateful po ako sa lahat ng mga sa mga privileges na mayroon tayo, mga boses at platform na mayroon tayo. Pero aminin ko, in my own ways, galit pa rin ako kasi sa tingin ko, hindi nagkaroon ng hustisya talaga. Talagang binastos yung bayan natin, binastos yung demokrasya natin. At sa akin palagay, marami din sa ating mga kabayan na hindi nagkaroon ng introspection. Right? At yung mga iba na biglang ngayon mabait na gano'n, ito yung dahil, of course, medyo alam na nila yari na sila eh. So, there's a lot of element of righteous anger. And if you want to understand where I'm coming from, read essays and writings by Martin Luther King, no? On righteous anger. That sometimes anger is actually the right thing to do. Na sometimes being soft and forgiving is not the right thing to do. Because if it undermines the chances for truth to prevail and for justice to prevail, then no, dapat, yun ang parati ko sinasabi, yun yung kulang sa ating bansa eh. Masyado tayong soft eh. If there's one of the few things I agree with Lee Kuan Yew, is that soft yung culture natin. And I think what he should have said is we are soft on those who abuse power. We are soft on corrupt people. We are soft on killers. We're soft on fascists. We're soft on dictators. Kaya ganyan po yung bansa natin eh. Right? There's that softness that I don't agree with. Because at the end of the day, you have to fight for justice. Kaya sa akin palagay, dyan galing yung anger ko eh. Yung frustration natin na we're still not where we should be eh. We are still not where we should be. But having said that, obviously, there should be also the element of grace. And an element of serenity and submission to the will of the Lord. At the same time, I also understand you have to fight for justice. Kaya nga yung love ko yung mga verses kay Matthew, di ba? I always go back to that when Jesus talks about justice, na how he is also the sword, that he is also there to bring justice and all of that. So, I hope people understand where this is coming from. No, na sometimes parang galit ako, na-trigger ako kasi nga hindi pwede na tanggapin lang natin na ganyan yung bansa natin. Hindi lang pwede na tanggapin natin na daming namatay, daming bata namatay, daming isa. Tapos parang wala lang. How can we live with ourselves? How are we gonna look back at ourselves 10, 20, 30 years and say, anong ginawa ko nung time na nangyari ito? Nag-relax lang ako, nag-chill lang ako. So, it goes without saying that obviously kung minsan, as righteous as your anger may be, dahil tao rin tayo, madali ka rin maging aggressive. So, yung mga nagsasabi, lalo sa Twitter, I get very aggressive. People know that, right? But I hope you understand where I'm coming from. Dahil nagpapatawa tayo, nagpapaganyan tayo. But at the end of the day, this is coming from a profound sense of disillusionment dun sa mga
hindi natin nagawa. At yung mga kailangan pa natin gawin para makamit natin ang hustisya. At para malagay natin yung ating bansa on a path to prosperity, truth, and justice. Maraming salamat. Thank you very much sa ating mga kameta and supporters. We'll try to come back to you finally with the RRM. And I will try to also join back my family and loved ones. Again, thank you so much. Maraming salamat for your prayers and for love. For everyone who has been sending messages, for their commiseration, for their prayers. I know the Lord is listening to you, and I know Lola's soul is extremely happy to hear all of those beautiful things from you guys. And as I always say, the feistiness you see in me, yung palabanting, everything like that, I am grateful to my Lola. And speaking of self-care, don't worry. Pansin niyo medyo bumabait na ako sa Twitter. Actually, hindi ako bumait. I just went to other issues. Because there are many other issues I'm concerned about. I'm concerned about what's happening, yung wars. I'm really concerned about those wars. I'm really also concerned about the US elections. So I'm following many of the issues all around the world. So dun sa mga haters natin na bakit si Richard nakisaw-saw dito ganyan, don't worry. I have so many important things to do and so many important issues to follow too. So don't worry, I'm not gonna waste my time going back and forth with you guys. But those who thought they could shut me down and intimidate me, you have no idea what you're dealing with here. Alright? Malalim po ang pinanggalingan natin. Malalim po yung itong hugot natin, spiritually, intellectually, morally. Right? In terms of ano mga kailangan natin sa ating bayan. So I hope these people realize what they're dealing with. Right? Okay. Thank you very much. God bless. Maraming salamat. And please continue to pray for Lola's soul. I definitely think she will appreciate that, and the Lord will appreciate that. And dun sa mga ating mga kasama who have pains, who are going through difficult times, yung mga tao na yung kanyang lola, yung mga parents, sila are going through difficulties and all, please make sure you spend good time with them. Please make sure you cherish your moment with them, and our prayers and love also with you. So maraming salamat sa ating mga followers from Norway. I saw flag of Norway, from United Arab Emirates, from Saudi Arabia, from Alberta, Canada, from Florida, from different places. As I said, Florida is a bit close to my heart because my lolo is from Florida. Diba? And all of our supporters all around the world. Thank you very much. God bless, and talk to you soon.